Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin itong mga pahayag mga kababayan ni Baste. Yan sabi rito sa report ng News 5, I heavily criticize the President kasi wala man lang daw lumalabas na maganda sa bibig ng ating Presidente. Ang wala pong lumalabas na maganda sa bibig ninyo mga Duterte, poon sa inyong tatay, sa inyong kapatid, na si Sara, si Pulong, pati sa inyo mismo. Wala kang maririnig na maganda. Lahat lang masasama. Kasi nga po, ano man asahan sa inyo na magsasalita ng maganda na laging PUTA yung nasa bibig. Di ba? So lahat baliktad, mga kababayan, ang mga pinagsasabi ng pamilya Duterte. Pare-pareha sila. Sabi nga dito sa amin, puro anas. Lahat pareho. Kasi kung ano ang puno, ay siyang bunga. Di ba po, mga kababayan? Sayang ang tato. Galit na galit siya sa ating Pangulo kasi nung suna mga kababayan. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, may bago na anya tayong champion, si General Torre. Isama na natin. Di ba? Kasi nagamon si Baste. Pagkatapos, siya yung umatras, hindi sumipot. O di panalo by default si General Torre. Alam ng mga mamamayang Filipino kung bakit ganun na lang ang galit ninyo sa ating Pangulo, sa ating administrasyon. Kasi ang totoong astig at maisog ang administrasyon ng ating Pangulo. At mismo yung ating Pangulo, sundalo. Di ba? Walang inaatrasan po. Kaya, pati si Xi Jinping, inulit na naman ang ating Pangulo yung kanyang sinabi. Not a square inch niya. Will we cede to any foreign power sa kanyang pagbisita? Sa interview mga kababayan ng Indian media, makikita ninyo kung gaano katapang ng ating Pangulo, hindi masindak po ng isang superpower. Totoong maisog. Pero yung mga Duterte, sabi ni Sara Bloodbath, yun pala dismiss. Iba yung mga maangas lang sa mga pananalita, iba man ang ginagawa. Yung ating Pangulo, hindi lang nagsasalita, pero biglang diniliver yung tatay niya sa pa-ICC. Yan ang magaling. Ang mga matatapang pong tao, hindi nag-aablada, sabi nga. Hindi yung daldal ng daldal. Ginagawa na lang. Di ba? Yan sabi dito sa report ng News 5. Pinuna ni Davao City, Acting Mayor Baste, Duterte ang pagdistansya ni President Bongbong Marcos sa impeachment case ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa isang ambos interview, iginiit niya na wala naman daw lumalabas sa bibig ng Pangulo na dapat pakinggan. Noon pa man umano, kritiko na siya ng Marcos administration. Kasunod ito ng pahayag ni Marcos na hindi siya nang manghihimasok sa kasong impeachment ni Sara. Hindi man talaga kasi hindi tama na yung ating Pangulo manghimasok sa trabaho ng Congress. Nasusupalpal kasi yung inyong mga propaganda. Yan kasi yung sinasabi ng mga DDS. Pinapaniwala nila, mismo sila, mga Duterte, pinapaniwala nila sa sarili nilang kasinungalingan, ang kanilang sarili. Yung kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila. Hindi umubra, laging basag. Wala man talagang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kontra siya sa impeachment. Kaya lang, sabi ng ating Pangulo, na-impeach na si Sara, so anong dapat gawin? Sundin na lang yung proseso. O ngayon, ang statement ng ating Pangulo tungkol sa pag-archive at desisyon ng Supreme Court, malinaw po, hindi anya yan absolusyon. Walang na-clear kasi hindi man tinatch yung merito, kundi tineknikal lang ng Supreme Court. Nasabi nga ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona, yung konstitusyonan niya, ang nangyari, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional. Hindi nalinis po, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, ang pangalan ni Sara kasi wala mang trial. So tama naman po.
At sinabi niya yon doon sa India sa media interview kasi tinanong sa kanya. Kung hindi man siguro tinanong, hindi man magsasabi yung ating Pangulo. Tinamaan kasi kayo sa katotohanan na sa desisyon ng Supreme Court, wala man pong pinawalang sala. Walang pinawalang sala sa desisyon ng Supreme Court. Ang kaso ng korupsyon nakadikit pa rin kay Sara Duterte. Yan ang malinaw dyan. Kaya kayo nasasaktan. Di ba? Tapos sasabihin mo, nothing really good comes out of the mouth ng ating Pangulo. Ang walang magandang lumalabas sa bibig, kayong mga Duterte. Ano ang ebidensya? Ito yung ebidensya na nakapalaman sa first article of impeachment. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Mapatay sila. And then he said yes. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Ayun ang malinaw, recorded. Walang maganda na lumalabas sa bibig. O diba? Tapos sasabihin mo, yung ating Pangulo, walang magandang lumalabas sa bibig. Baliktad yata. Kayo, buong pamilya ninyo, ang walang magandang lumalabas sa bibig. Lahat pagmumura. Ito yung tatay mo. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Ayun. Ang ebidensya na walang magandang lumalabas sa bibig po ninyo, ng pamilya ninyo. Pero never sa bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo maringgan ng mga masasamang salita. O ngayon, sabi, si Baste pupunta sa Dahig para bisitahin yung kanyang tatay. Sabi dito sa balita, ayon kay Duterte, bagamat maayos ang lagay ng kalusugan ng ama, hindi makakaila na pumayat ng dating Pangulo. Sabi ni Baste, you know, like any other person that would be in detention, will be depressed and you would have trouble eating. Hindi ka gaganahan kumain, but cognitively, he is okay. He is not a young person, he is old. When you are with your family and friends, makakain ka ng maayos, pero kung ikaw, kahit sino sa atin, like any other ordinary person, pag nilagay sa detention center, even without a clear case against you, without due process, how would you feel? Very unjust yun, payag ni Baste. Ang very unjust po, yung na-EJK. At yung sinasabi, lagi ninyong sinasabi, na butot balat na. Mas okay pa po yung kalagayan ng tatay ninyo, na butot balat. Pero sabi ninyo, kahit butot balat, okay naman yung inyong tatay. What about the victims ng EJK? Lagi nating sinasabi, yung mga biktima ng EJK, lahat na lang buto, wala nang balat. Natunaw na yung balat. Puro na lang buto. You see? So wala kayong dapat ipagreklamo. Yung inyong tatay pwede ninyong bisitahin buhay. Yung mga na-EJKs, lahat na nasa ilalim ng lupa, without due process, patay na lahat na kaluluwa. So ang lagi ninyong sinasabi, yung inyong hinagpis. Pero never ninyo na sinasabi yung pains, yung hinagpis mula sa mga biktima ng EJKs. Kaya hindi po madadala sa ganyang mga pananalita yung ating mga mamamayang Pilipino kasi alam nila kung ano yung nangyari. Thousands of them. Yung tatay nyo, iisa man lang po. At inabot niya yung old age. Yung mga bata na nadamay sa EJK po, hindi na tumanda. Hindi naman tinukoy ni Duterte o ni Baste Duterte ang eksaktong pitsa ng pagpunta niya sa Netherlands. Tapos sa issue ng impeachment po, sa kanyang kapatid na si Sara, political daw. Purely political niya.
Sabi dito, naniniwala si Acting City Mayor Sebastian Baste Duterte na sa umpisa pa lamang politika na ang motibo sa paghahain ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kung yan po ang paniwala ninyo political, mas maganda na ituloy yung trial. Bakit pinipigil po ng kampo ninyo ang trial? Mas maganda kung yan ang paniwala ninyo. Kasi anyway, napakarami na mga senador ang kakampi ninyo sa politika. So meaning, it will be to your advantage, to the advantage ni Sara Duterte, ituloy ang trial para mabilad yung sinasabi ninyong motibong politikal ng Congress. Di ba? Kasi pag sinabi mo motibo politikal, walang ebidensya. So lalong ma-acquit, madali na ma-acquit si Sara Duterte, yung kapatid po ninyo, sa impeachment trial. Kasi walang makikita na malakas na ebidensya laban sa kanya. Kasi political man lang po yung motibo. At sigurado na ma-acquit si Sara Duterte. Kasi 19 senators ang kumampi sa kanya. Sa 19th Congress at pati sa 20th Congress, ganun din. 18 pala sa 18 Hudas sa 19th Congress. Ngayon naging 19 na, nadagdagan pa. Pati yung mga tumakbo sa alyansa, sumama pa sa mga Hudas. So dapat confident kayo. Ang kapatid po ninyo na si Sara Duterte, dapat na confident siya for a bloodbath. Kaya lang iba man yung sinasabi niyang bloodbath. Dismiss pala. Motion to dismiss pala ang intensyon. Kaya wala nang maniwala po sa inyo. O diba? Yes, sabi dito ng mga netizens, oy Baste, bakit hipokrito ka? Bidang-bida, Supreme Court sa inyo Bago inaresto tatay mo, may rulings na ang Supreme Court sa jurisdictions ng ICC sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, irespeto, hindi mo nga nirespeto yung Supreme Court. Ito, Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal, sabi ng Supreme Court. Sabi ni Maria Victoria, siyempre nasabi mo yan kasi sa inyo pumabor, pero the mere fact na pumanig sila sa katiwalian ng kapatid mo, wala daw na malinaw na kaso. Otot mo, ICC pa, nasanay kayo sa Pilipinas. Lahat kaya ninyong maniobrahin, Senado, Supreme Court. Kaya ganon kalakas loob ninyo. Hintayin mo na lang pag-uwi ng tatay mo kung di sa kahon, sa maliit na jar. Pasalamat tayo sa ICC. Kung wala nako, puro impatso ang mga biktima niyan. Thanks God, mahabang buhay means mahabang pagdurusa sa kulungan. Sana wag mo na siyang matigi. Sabi ni Nicomedes Tinaya, he is now experiencing a dose of his own medicine. What you sow is what you reap. Sabi ni Nicomedes Tinaya, okay lang, maubusan din sila ng PC. Bilyon-bilyon naman ang nadambong at nakita niya sa business niyang illegal at immoral. Sabi ni Benny, punong bayan, paawa na naman. Sabi ni Maximo Siralde, anong sinasabi mong walang maliwanag na sinampang kaso sa tatay mo? Nagmamaang-maangan ka pa sa dami ng mga namatay sa AJK War on Drugs nung nanunungkulan pa ang tatay mo as president. Madaming testigo ang harap sa hearing sa korte ng ICC. Hindi mangmang ang mga tao para sabihin mong walang kinalaman ang tatay mo sa AJK War on Drugs. Sabi ni Arnel Villanueva, pag binisita mo, pasok ka na rin, huwag ka nang lumabas, magsama-sama kayong mag-ama. Sabi ni Mark, pabiktim again and again, hindi pa namatayan at magdurusa pa yung mga medyo mahabang panahon, makulong yang ng 5 years, yan okay, at pagdating ng 85 years old, saka matigok na sa ICC prison, ganyan ang ganti at parusa ng tadhana. Sabi ni Joseph Soriano, walang due process, yung tinokhang may due process ba? Mahilig kayo sa pabiktim? Walang kumampi mga kababayan sa mga netizen, sa mga pinagsasabi ni Baste.